Welcome to my channel mga kaibigan, at isang microwave oven ang ating gagawin. Ito ay may power pero hindi siya umiinit. So tinis na natin yung mga parts nya, tulad nitong magnetron at itong pinakasakit nya. So nagsushort kasi yan. So tinis na rin natin itong capacitor at itong pinaka fuse nya. So ang fuse na ginagamit nga pala dito ay yung special na fuse talaga para dito lang sa microwave. So mataas ang value niyan, o yung working voltage. So nasa 2 kV ang working voltage niya, tapos yung value niya nasa 0.80 ampere, o nababa rin minsan yan, nasa 0.70 hanggang 0.90. Kung titingnan natin, mababa yung ampere nya pero mataas yung working voltage. So nung matest natin o na-check natin itong holder ng pinaka fuse nya, nag-open siya or natanggal lang yung pinaka puno ng fuse. So hindi natin masasabi dito na may shortage siya, kasi yung pagkaka-open niya ay doon lang sa may parang pinapuno ng fuse nya. So malamang naputo lang siya, kasi kung may shortage yan, mag-o-open talaga siya or may sunog yung fuse. So ang gagawin natin dito, ibabalik natin yung pinaka-fuse nya. Ipitin lang natin. So ididikit ulit natin. So iipitin lang natin siya nung Hindi natin siguro iinangin. parang pinaka-eyelet. So may metal dyan, iipitin lang natin para madugtong. So ang sabi natin dito, hindi siya nag-open dahil sa may shorted. Kasi kung may shorted dyan, makikita dito na, or makikita yung fuse na may spark siya or nasunog. So dito wala siyang sunog. Talaga na maaaring naputo lang yung pinakapuno niya. So medyo maliit lang kasi yan. Pero yung pinakalinya ng fuse, parang spring type siya. Makapal yan. So parang gawa siya sa stainless. So ibabalik lang natin mga kaibigan itong fuse nya na idugtong na natin. So yung isang linya lang ang naputol dyan yung sa isang parang pinakapuno ng eyelet. So inipit ulit natin siya para madugtong. So ikakabit lang natin mga kaibigan, at ating itetest to kung umiinit na yung pagkain or tubig na ating itetesting. Oh. So kung mag-check nga pala tayo ng mga ganitong appliances, tulad nitong microwave, Ibabalik lang natin. dapat siguraduhin natin na na-discharge yung mga kuryente niyan. So baka kasi may load dyan na kuryente, medyo malakas ang naiipon o na-stored na kuryente dyan. So pwede natin i-discharge yan sa ground dito sa metal ng microwave, sa body. So short lang yung capacitor. Pwede rin i-short itong terminal ng magnetron. Pre, lapit mo, dandahan. So itong socket, nagso-short din yan.
So, nung testing natin, hindi naman siya nag-shorted. So, bali kung shorted yung pinaka-terminal ng o yung terminal socket nitong magnetron, short siya dito sa o malalaman kung shorted yan pag tinis dito sa body ground niya ng mismong magnetron. So mga kaibigan, ititest lang natin. So lalagyan natin ng tubig. So yung mag na may tubig ang ating gagamiting pan testing. Anong channel yan? 13. Channel 13. So iseset lang natin sa medium heat at mga 2 minutes lang o 3 minutes, malalaman na natin kung umiinit siya. Nilagay natin sa med. So nung dalhin ito ng may-ari, may power siya, pero yun nga ang kino-complain, ayaw uminit yung inilalagay nilang pagkain. Makikita natin umiikot yung nilagay nating mag sa loob. Ibig sabihin na gumagana yung mechanical niya o yung lalagyan ng pagkain, yung plate. So ang tanong na lang dito kung umiinit siya. So hintayin lang natin mga ilang minuto. So bali naka-fast forward na ito, binilisan natin itong video. Lagyan natin saksak. So ayan, bali na-test na natin. Mainit mga kaibigan, mainit. So hindi lang kita mga kaibigan dito yung mararamdaman syempre na uminit yan. Pero dito ang test natin, uminit pati yung mag o yung hawakan ng mag. So mainit siya. So ang napansin lang natin dito, parang hindi gaano mainit yung Pati natin dito. tubig na nakalagay. Hindi gaano uminit yung ano. Uminit yung tubig. So uminit siya pero hindi yung talagang Hindi siya gaano kainit. Hindi siya gaano kainit. Mas uminit. tinatawag na pwede mong gamitin na magkape. Hindi siya gaano uminit. So isa sa napansin natin ito mga kaibigan, ito may spark siya sa gilid. So malamang mayroong kinalawang yan. Dilinisin siguro natin pag piniturahan. Kaya nag-spark yung magnetron. So sensitive kasi ang magnetron. So kaya hindi siguro Pag medyo may kalawang yan or may nakalabas na metal, maaaring mag-spark yan. So ang gagawin natin dito, i-spray natin ng pintura para matakpan yung nag-spark. So nakalabas na kasi yung metal dyan. So kailangan matakpan yan para hindi mag-react yung magnetron. So bago yan, niliya lang muna natin ng konti. So lilinisin muna natin yan bago natin na-sprayan ng pintura. So ginamit natin dito yung pambakal. So tinanggal na alam natin. So tinanggal din natin itong pad niya, Kapan. yung nakaharang dito sa magnetron. So pipinturahan lang natin mga kaibigan para matakpan yung nag-spark o yung lumabas na yung metal. Wala nang mga mahuli.
So, mga 3 beses siguro natin ay sprayan yan. So, madali lang namang matuyo yan. Tawasan lang So, itong pad medyo babawasan natin. So, parang nangitim siya. So, parang lilinisan lang natin kasi maaaring parang carbon na yung nakalagay na kulay black dyan eh. Doon sa gilid. Babawasan lang natin ng konti. So, medyo nangitim siya sa gilid. Lalagyan pa na. Sprayan pa natin. So, bago natin ilagay, pipinturahan ulit natin yan. So, nilagay na natin yung pinaka-pad o yung pinaka-filter ng magnetron. So, iti-test ulit natin mga kaibigan. Lalagyan natin ulit yung mag na ginamit natin. Yung mag na may tubig. At ating ipa-plug. So, mga ilang minuto natin na hintayin. Bali, naka-fast forward itong video natin mga kaibigan. Kasi mga 2 minuto yan ang sineset natin. Mga 2 to 3 minutes natin tinetesting yan. So, hintayin lang natin. Ayan, bali, uminit naman siya mga kaibigan. Hindi lang gaano mapapansin yung pag-usok ng tubig. Pero kung papansinin natin, medyo nagbubbles yung gilid ng tubig. So, ito yung tinesting natin sa mismong may-ari nung kukuhain na. Itong naglagay tayo ng kanin. So, itetest natin ang actual sa ating customer para makita niya na uminit yung pagkain. Bali, saglit lang nating tinesting. So, isinit natin sa high. Tapos, mga ilang minuto natin inilagay sa timer. So, nasa 2 minutes yan. So, ayan mga kaibigan, makikita natin, medyo umusok na yung kanin. Okay na tayo dito mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Pa-like na lang at pa-subscribe. Maraming salamat at magandang araw.